Isang nakakakilabot na sikreto na inakalang nakabaon na sa loob ng 10 taon, ang biglang nabunyag dahil sa isang bagay na hindi inaasahan ng lahat, ang sanggol sa sinapupunan ng isang batang nurse. Sino nga bang mag-aakala na ang isang nursing intern na 23 taong gulang lang, si Alana Reyes, ang magiging sentro ng pinakamalaking iskandalo sa Oryx Medical Center? Isang lugar na dati puro tunog lang ng heart monitor, mabilis na mga yapak para sa emergency, at walang emosyong pagtango sa ngalan ng etika ng medikal. Pero hindi, ang trahedyang kwento ni Alana ang yumanig sa buong ospital, naging dahilan ng hindi pagkatulog ng daan-daang tao, at humukay sa isang sikretong matagal nang inilibing. Ang lahat ay nagsimula sa munting buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Dumating si Alana sa Maynila na walang dala kundi ang kanyang sarili, baon lang ang kanyang bagong printang diploma sa nursing at ang nag-aalab na pangarap na baguhin ang kanyang buhay. Hindi siya kasing glamorosa ng mga social media influencer, at hindi rin siya agaw pansin. Pero ang mga mata ni Alana, ang tingin niyang malinaw pero may bahid ng katatagan, ay hindi mo kayang basta nalang baliwalain. At ang mga mata ring iyon ang aksidenteng tumama sa malalim na tingin ni Ea Mateo Valderrama, ang pinuno ng Departamento ng Surgery. Isang lalaking 55 taong gulang, na ginugol ang halos buong buhay niya sa ilalim ng ilaw ng operating room. Namatay ang kanyang asawa sa isang misteryosong aksidente sa ospital ding ito, at mula noon, namuhay siyang parang isang makinang walang pakiramdam. Ang una nilang pagkikita ay walang anumang espesyal, isang beses lang na nagkamali si Alana sa pag-abot ng medical chart, na naging dahilan para titigan siya ni Ea Valderrama ng ilang segundo. Ngunit sino nang mag-aakala na ang ilang segundong iyon ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring kapos-hininga at puno ng kabalintunaan. Mga gabing duty na silang dalawa lang, mga tahimik na pagtatama ng mga mata na tila walang mali siya, ngunit sa loob ay may namumuong malakas na bagyo. At nangyari na nga ang dapat mangyari. Pagkatapos ng isang gabing malakas ang ulan, napagtanto ni Alana na nalampasan na niya ang manipis na linya sa pagitan ng isip at damdamin. Iyon din ang simula ng pagbabayad niya, hindi lang sa kanyang reputasyon at kinabukasan, kundi maging sa kaligtasan niya at ng munting buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ngunit sino nang mag-aakala na ang sanggol na ito, na tila bunga ng isang pagkakamali, ang siyang magiging susi para buksan ang pinto ng isang sikretong inilibing sa loob ng 10 taon. Isang lugar kung saan ang dugo, luha, at kasalanan ay tinakpan ng puting pintura ng ospital at ng kapangyarihan ng mga taong nasa tuktok. Magkakaroon kaya ng lakas ng loob ang batang nurse na alamin ang buong katotohanan? Ang lalaking kaedad ng kanyang ama, tunay nga bang mahal siya? O may itinatago lang na mas malagim na lihim? At ang sanggol na hindi pa isinisilang, siya ba ay kaligtasan o ang magsisilbing mitsa na magpapaguho sa lahat? Pinili ni Alana na manindigan. At ikaw, na nakikinig sa kwentong ito, kapit lang, dahil mula sa sandaling ito, tapos na ang lahat ng pagiging kalmado. Magsisimula na ang kwento. Isang umaga ng Marso sa Maynila, hindi pa gaanong mainit, pero ang malamig na simoy ng hangin ay sapat na para mapayakap ka sa iyong sarili pagpasok sa matataas na bakal na tarangkahan ng Oryx Medical Center. Inayos ni Alana Reyes ang luma niyang backpack sa balikat, habang tinitingnan ang revolving door sa kanyang harapan na may malakas na kabog sa dibdib. Hindi lang ito ang unang araw niya ng internship, ito ang lugar na magtatakda kung saan lilikong ang kanyang buhay. Ang dalaga mula sa Iloilo, bagong graduate sa isang technical school para sa kalusugan, ay unang beses makatapak sa isang pangunahing ospital sa kabisera. Maayos ang kanyang damit, mataas ang pagkakatali ng buhok, at ang kanyang mga mata ay malinaw ngunit may bahid ng kaba. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusundan ng tingin ang mga nagmamadaling doktor na nakaputing coat na dumadaan. Bawat isa ay abala, walang pumapansin sa kanya, isang butil ng buhangin na kadarating lang sa malaking makinarya ng medisina. Pagdating sa reception, itinuro siya sa Departamento ng Surgery para makilala ang kanyang supervisor, si Ea Mateo Valderrama. Nang banggitin ang pangalan, sumulyap sa kanya ang receptionist at bahagyang tumango sa kakaibang paraan. Ngunit hindi ito pinansin ni Alana. Dala ang kanyang bag, sumakay siya sa elevator, iniisip na kailangan niyang galingan at hindi dapat hayaang maliitin siya ng sinuman. Ika-5 palapag, Departamento ng Surgery. Pagbukas pa lang ng pinto, narinig na niya ang malakas na sigaw mula sa operating room. Huwag mong hahayaang tumama ang scalpel sa cartilage. Ilang beses ko na bang sinabi yan? Umiling ang nurse na nakatayo sa labas. Nagalit na naman si Ea.
Valderrama. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alana. Hindi niya inaasahan na ang magiging supervisor niya ay isang kilabot. Pero bago pa siya makaurong, bumukas ang pinto at lumabas ang lalaki. Nakasampay lang ang puting coat sa kanyang balikat, may mga bahid pa ng dugo ang kanyang guwantes, maayos ang suklay ng buhok niyang medyo may puti na, matangos ang ilong, at malalim ang mga mata na may kunot. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa paligid, bawat hakbang, bawat pagsalubong ng kilay, ay nagpapakita ng kahinahunan, otoridad, at isang bagay na mahirap ipaliwanag. Nahihiyang bumati si Alana, magandang umaga po, doktor. Ako po ang bagong intern. Sulyap lang ang ibinigay nito nang hindi nagsasalita at nagpatuloy sa paglakad. Pero tila may naalala, lumingon ito. Alana, di ba? Sumunod ka sa akin. Tatlong salita lang, pero ang boses niya ay malalim, malinaw, at deresto hindi yung tipo ng lamig ng isang namamaliit, kundi ng isang taong walang oras para sa pakitang tao. Buong umaga, inatasan si Alana na mag-ayos ng mga medical record at mag-asikaso ng mga instrumento para sa isang operasyon ng appendicitis. Pinagpawisan siya sa kaba, nanginginig ang bawat galaw. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni AC Valderrama tungkol sa kanya dahil hindi ito nagsalita buong umaga. Ang mukha niya ay parang bato, hindi galit, hindi masaya, walang emosyon. Pagsapit ng tanghali, nang matapos ang operasyon, akma na siyang aalis papunta sa on-call room nang bigla itong magsalita. Punasan mong muli ang operating table, gamitin mo ang disinfectant sa pangalawang pagkakataon. Siguraduhing walang maiiwang marka ng tubig. Nagulat si Alana. Hindi mabigat ang boses nito pero napakadesidido na parabang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Dali-dali siyang sumunod. Habang nakayuko siyang nagpupunas, hindi niya napansin na ang tingin nito ay mas matagal na nakatutok sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa ibang emosyon, na tila may isang bagay sa kanya na nakakainis o pamilyar para dito. Hapon na nang umuwi si Alana sa kanyang tinutuluyang apartment na pagod na pagod. Ang kasama niya sa kwarto, si Maribel Cruz, ay nagpakita ng awa, nakakapagod talagang magtrabaho sa ilalim ni AC Valderrama. Sikat yan sa pagiging bato. Ngunit mumiti lang si Alana, okay lang, sa tingin ko strikto siya pero patas. Ang hindi niya alam, ang pagiging patas na iyon at ang malalim na tingin ng 55 taong gulang na lalaki ang hihila sa kanya sa isang ipo-ipong walang kawala. Isang bagong buhay ang nagbubukas, pero hindi sa pamamagitan ng palakpakan, kundi ng mga tsismis, sikreto, at isang pagbubuntis na hindi planado. Kakapasok pa lang ng ikalawang linggo ng kanyang internship, naatasan si Alana na mag-asikaso sa isang espesyal na operasyon, pagtanggal ng tumor sa atay ng isang matandang pasyente. Ang operasyong ito ay direktang pinamumunuan ni E. Mateo Valderrama. Karaniwan, hindi pinapapasok ang mga intern sa main operating room. Ngunit noong araw na yon, biglang naaksidente ang assistant nurse. Si Alana ang ipinalit, nanginginig ngunit hindi makatanggi. Nakatayo siya sa isang sulok ng operating room, mahigpit ang hawak sa isang kahon ng ekstrang guwantes. Ang matinding ilaw ng surgery ay nagpatingkad sa bawat linya sa mukha ni AC Valderrama. Wala siyang tinitingnan kundi ang pasyente. Lahat sa silid ay tila kontrolado niya sa pamamagitan ng isang malamig na enerhiya, mahigpit at tensyonado. Ang tibok ng puso ng pasyente ay maririnig ng pantay-pantay mula sa monitor. Walang nangahas huminga ng malakas, isang maliit na pagkakamali ay sapat na para mapagalitan ang buong team, o mas malala, isang buhay ang mawala. Yumuko si Alana at sinubukang alalahanin ang mga natutunan niya, bawat proseso ng sterilization, at ang tamang paraan ng pag-abot ng instrumento. Ngunit nang lumingon ang head nurse at nagsabing, forceps number 3, bilis, natigilan ang kanyang kamay. Alin ang forceps number 3? Sa isang iglap, tila nabura ang lahat sa kanyang isipan. Bilisan mo! Sigaw ulit ng nurse. Sa pagmamadali, naibigay ni Alana ang forceps number 5. Sumulyap lang si AC Valderrama, hindi nagalit o nanisi, pero ang talim ng kanyang tingin ay sapat na para manigas siya sa kinatatayuan. Hindi niya kinuha ang forceps mula sa kamay ni Alana, sa halip, siya mismo ang kumuha ng tamang instrumento mula sa tray. Walang nagsalita, pero alam niyang napakasama ng unang impresyon na iniwan niya. Tumagal ng halos 2 oras ang operasyon. Nang matapos ang huling tahi, basang-basa na ng pawis ang palad ni Alana. Akala niya'y ililipat na siya sa ibang departamento. Ngunit habang papalabas na ang lahat,
biglang lumingon si Athie Valderrama at mahinang sinabi, "Sa susunod, pag-aralan mong mabuti ang pangalan ng mga instrumento bago pumasok, pero kinikilala kong hindi ka nataranta." Ang mga salitang iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi, pero sa tono nito, walang panenermon o pagkadismaya, kundi isang magaang pagkilala na para kay Alana noon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang salita ng encouragement. Kinaumagahan, habang nililinis niya ang operating room, may humawak sa balikat niya, Ace Valderrama. "Sumunod ka sa akin." Dinala siya nito sa storage room, tahimik ang paligid. Ibinigay niya kay Alana ang isang set ng mga dokumento, itinuturo ang bawat uri ng scalpel, clamp, at forceps. Hindi nagbago ang tono ng boses niya, dire-diretso pa rin, pero mas malinaw at mas pasensyoso. Nakikinig siyang mabuti, hindi nangahas magtanong, tango lang ng tango. Habang ibinabalik niya ang isang forceps, aksidenteng nagdikit ang daliri niya at ang kamay nito. Nagulat silang pareho, at mabilis na binawi nito ang kamay, medyo lumungkot ang tingin. Pagkatapos ay sinabi niyang parang nanunuya sa sarili, "Ang lamig ng kamay mo, katulad ng sa kanya noon." Hindi nagtanong si Alana kung sino ang siya noon, pero ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang espasyong mahirap unawain sa kanyang puso. May isang bagay sa kanya na hindi lang kabagsikan ng isang pinuno ng departamento ng surgery, kundi isang kadiliman, isang anino, isang alaala na hindi pa nabubura. Gabi na nang umuwi si Alana sa kanyang apartment at tiningnan ang sarili sa salamin. Nagtataka siya kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya kapag malapit sa lalaking iyon. Dahil ba sa pressure, o may iba pa? Isang pakiramdam na malabo at mapanganib. Ang hindi niya alam, mula sa sandaling iyon, hindi na siya isang ordinaryong intern. Pumasok na siya sa sentro ng isang taong binabagabag ng nakaraan, at unti-unti na siyang nagiging bahagi nito. 3 araw pagkatapos, nang matapos ang night shift ni Alana bandang 10:00 ng gabi, pagod na pagod siyang lumabas mula sa pharmacy. Halos lahat ng ilaw sa departamento ng surgery ay patay na, maliban sa ilang madilim na ilaw mula sa pasilyo patungo sa operating room. Tahimik ang ospital sa gabi, tanging ang alinggaw-ngaw ng kanyang mga yapak sa walang taong pasilyo at ang mahinang ugong ng air conditioning system ang maririnig. Kinakapan niya ang kanyang wallet sa bulsa para bumili ng gatas sa vending machine nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. "Bakit gising ka pa ng ganito ka-late?" Lumingon si Alana, nagulat na makita si Athie Valderrama na nakatayo doon, suot pa rin ang kanyang puting coat, may hawak na folder. Hindi siya nakamask at sa ilalim ng dilaw na ilaw, mukha siyang mas matanda, pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. "Nataranta siya, kakatapos lang po ng duty ko. Bibili lang po sana ako ng gatas bago umuwi." Tinitigan siya nito ng ilang segundo at biglang nagsalita, "May alam akong isang magandang lugar, malapit lang dito. Gusto mo bang mag-dinner?" Natigilan si Alana. Isang hindi inaasahang imbitasyon mula sa taong akala niya'y seryoso, malamig, at mahirap lapitan. Isang taong mas matanda sa kanya ng 32 taon at kanyang direktang boss. Ang lahat ng rason sa kanyang isip ay sumisigaw, "Huwag kang pumunta." Ngunit hindi niya alam kung bakit, lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang, "Sige po, kung hindi po kayo mag-aalala." Ang magandang lugar na tinutukoy niya ay isang maliit na kainan sa isang tahimik na looban sa Binondo, may mga lumang mesang kahoy at mga itim at puting litrato sa dingding. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong tulad niya, na pribado at may prinsipyo, ay pipili ng isang lugar na puno ng alaala. Umorder siya ng 2 mainit na lomi at isang tasa ng salabat. Habang naghihintay, naging awkward ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pero bigla siyang nagsalita ng mahina, "Dito ko madalas dalhin ang asawa ko noong nabubuhay pa siya." Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na dumaan sa isip ni Alana. Dahan-dahan siyang tumango, hindi nangahas magtanong pa. Ngunit marahil ang katahimikan na iyon ang nagtulak sa kanya na magbukas ng damdamin. Namatay siya mismo sa ospital, 10 taon na ang nakalipas. Nahulog mula sa ika-5 palapag, sa mismong balcony ng inpatient area. Sabi nila aksidente, pero hindi ako naniniwala. Nagulat si Alana. Wala siyang narinig na sinuman sa departamento na nagbanggit tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Athie Valderrama. Ang tanging alam niya ay mag-isa itong namumuhay, walang anak, at iniiwasan ang lahat ng personal na usapin. May pinaghihinalaan po ba kayo? Hindi siya sumagot agad, humigop lang ng salabat at tumingin sa malayo.
Dati meron pero walang ebidensya. Nag-opera ako noon at aksidenteng nasira ang kamera sa lugar na yon. Isinantabi ang lahat na parang walang nangyari. Tila bumigat ang hangin sa loob ng kainan. Naramdaman ni Alana na nanlamig ang kanyang likod. Ang kwentong isinalaysay niya ay hindi lang isang alaala, parang isang babala ito sa isang bagay na paparating. Natapos ang kanilang pagkain ng malapit ng mag-alas 11 ng gabi. Pauwi, tinanong siya nito, saan ka nakatira? Sa dulo po ng looban ng Mabini. Sa susunod, kung late ka sa duty, sabihan mo ako. Hindi ligtas ang lugar na yon para sa isang babaeng mag-isang naglalakad. Ang mga salita na tila simpleng pag-aalala ay nagpakaba kay Alana. Masyado ba siyang maramdamin o dahil ba malalim at tapat ang boses niya? Isang 55 taong gulang na lalaki na dapat sanay isang guro lang, isang boss. Pero bakit nagsisimula ng tumubo ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso? Noong gabing iyon, nakahiga si Alana sa kanyang kama, dilat ang mga mata. Ang tunog ng orasan ay sumasabay sa kanyang magulong pag-isip. Sa kanyang isip, lumitaw ang mukha ng lalaking iyon, ang malungkot niyang mga mata, ang magaspang niyang mga kamay, at ang nakaraang nababalot sa sakit na hindi pa nailalabas. At mula sa sandaling tinanggap niya ang imbitasyon para sa hapunan, hindi niya alam na aksidente na siyang humakbang sa kadiliman ng isang lumang kasalanan. Isang kadiliman na balang araw ay siya mismo ang malulunod ng walang kawala. Mula ng gabing kumain sila ni Effie Valderrama, gulong-gulo na ang isip ni Alana. Kahit pilit niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang mukha sa ospital, sa tuwing nakikita niya ito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa kakaibang paraan. Ang damdaming iyon ay hindi na simpleng paggalang ng isang intern sa kanyang supervisor. Higit pa roon, ito'y kuryosidad, simpatsya, at isang mapanganib na pagtingin na hindi pa niya kayang pangalanan. Nagsimula niyang pansinin ang bawat hakbang nito kapag pumapasok sa operating room. Kapag yumuyuko ito para tingnan ang medical chart, kapag nag-isip ito ng malalim sa harap ng balcony sa ika-5 palapag kung saan namatay ang kanyang asawa. Bawat detalye tungkol sa kanya ay napapansin ni Alana na parang isang hindi sinasadyang ugali. Ngunit hindi niya alam na siya rin ay napapansin ng iba. Si Maribel Cruz, ang kanyang kasama sa apartment at katrabaho, ay kapansin-pansin ang pagbabago sa mga nakaraang araw. Laging sumusulyap kay Alana, ang kanyang mga salita ay may malalim na kahulugan, at minsan ay nagtatanong, ang espesyal ng trato sa iyo ni Effie Valderrama nitong mga nakaraang araw, ha? May sikreto ba kayo? Ngumingiti lang si Alana at umiiwas, pero hindi mapakali ang kanyang kalooban. Alam niya sa isang lugar tulad ng ospital, lalo na sa departamento ng surgery, mas mabilis pang kumalat ang chismis kaysa sa epidemya ng trangkaso. At kung ang chismis na yon ay tungkol sa isang intern at sa pinuno ng departamento, hindi magiging simple ang kahihinatnan. Isang araw, habang pinapalitan ni Alana ang benda ng isang pasyenteng bagong opera, biglang lumapit si Effie Valderrama para mag-check. Tumayo ito sa likod niya, tahimik na nagmamasid. Nanginginig ang kamay ni Alana, pinipilit na manatiling kalmado. Nang umalis ang pasyente, sinabi nito, hindi na gaanong nanginginig ang kamay mo. Sinusubukan ko po araw-araw. Tumango ito at tumahimik sandali na parang may pinag-isipan. Pagkatapos, bigla niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon at ibinigay sa kanya. Ito ay isang fountain pen na ginagamit dati ng asawa ko. Itago mo bilang regalo. Natigilan si Alana. Hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa tiwala. At dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang mainit na damdamin mula sa lalaking iyon. Ngunit sa sandaling iyon din, alam niyang hindi na simple ang lahat. Ilang araw pagkatapos, sa isang gabi ng duty, aksidenteng nakita ulit ni Alana si Effie Valderrama na mag-isang nakatayo sa pasilyo ng ika-5 palapag. Ang hangin ay bahagyang nagpapalipad sa kanyang puting coat. Hindi ito lumingon, nagsalita lang, naniniwala ka ba sa kutob? Minsan po. Pero sa akin, mas madalas takot magkamali. Lumingon ito sa kanya, ang tingin niya ay hindi na malamig, kundi tingin ng isang taong nawalan na ng lahat pero nagnanais pa ring maniwala muli. Hindi ko alam kung bakit ipinapaalala mo sa akin ang yumaw kong asawa. Hindi dahil sa mukha, kundi sa mga mata, ang paraan mo ng pagtingin sa mga bagay diretsyo pero malalim, nakapagtataka ang pagkakahawig. Hindi sumagot si Alana. Ang malamig na hangin ay nagdala ng magkahalong emosyon. Silang dalawa ay nakatayo doon, isang matanda at isang bata,
at ang agwat sa pagitan nila ay hindi na edad, kundi mga alaala, pagkawala, at mga bagay na hindi pa mapangalanan. Noong gabing iyon, pag-uwi niya sa apartment, binuksan niya ang kahon ng panulat. Sa loob, bukod sa pilak na panulat na may nakaukit na may isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan niya ito, at may sulat kamay na nakasulat, "Kung ako ang may kasalanan, mapapatawad kaya niya ako." Tila piniga ang puso ni Alana. Hindi niya alam kung sino ang sumulat, si Effie Valderrama ba o ang kanyang asawa bago mamatay. At sino ang siya sa sulat na yon? Bawat tanong ay gumugulo sa kanyang isip hanggang mag-umaga. Nagsisimula na niyang mapagtanto na sa pagitan niya at ni A.C. Valderrama, hindi lang simpatsya ang namamagitan, kundi isang hindi nakikitang tali na araw-araw ay humihigpit. Hinihila siya sa mga alaalang nababalot ng kadiliman na hindi pa niya kailanman naglakas loob na hawakan. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng duty. Late na ang shift ni Alana. Tila tahimik ang Oryx Medical Center sa likod ng makapal na salamin, madilim ang mga ilaw sa pasilyo, at ang tunog ng monitor ng tibok ng puso ay umaalingaw mula sa malayo, lumilikha ng isang regular ngunit nakakakilabot na tunog. Nagtimpla siya ng isang tasa ng instant coffee, at pagkaupo niya, biglang bumukas ang pinto ng on-call room. Si Effie Valderrama pala, hindi suot ang kanyang puting coat, kundi isang simpleng puting damit na nakatupi ang manggas, na nagpapakita ng kanyang balat na kayumanggi at matipunong braso. May hawak siyang isang paper bag, nakita kong hindi ka pa kumakain. Pumapayat ka. Inilagay niya ang bag sa mesa, sa loob ay may mainit na pandesal at isang baso ng taho. Isang simpleng pagkain ngunit tila nagpabara sa lalamunan ni Alana. "Salamat po, Doktor. Okay lang po ako. Ayokong bumagsak ka dahil sa pagod." Ang mga salitang hindi magarbo ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi lahat ay nag-aalala sa damdamin ng isang maliit na intern, lalo na ang isang pinuno ng departamento ng surgery na napapabalitang isang malamig na makina. Magkaharap silang nakaupo sa katahimikan, tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. "Doktor, pwede po ba akong magtanong?" "CJ, kung hindi po namatay ang asawa ninyo noon, magbabago po ba kayo?" Tinitigan siya nito, mas matagal kaysa dati, ang kanyang mga matang puno ng karanasan ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Dati akong ibang tao, masayahin, mainit, at bulag. Nang mawala siya, naging tao akong hindi ko na rin makilala." Ang boses niya ay bumaba na parang isang lumang sugat na nilagyan ng asin. Ngayon po." Tumahimik siya sandali at sumagot, "Ngayon, nagsisimula na akong matakot, takot na muling magtiwala sa isang tao, takot na muling mawalan." Hindi nagsalita si Alana, naiintindihan niya ito ng lubusan. Maaga siyang naulila sa ina, niloko ng dating kasintahan, at natutong maging matatag para mabuhay sa magulong syudad na ito. Ang takot na mawalan ay isang bagay na pareho nilang naiintindihan, ang pagkakaiba lang, habang tumatanda ang isang tao, mas natatakot siyang masaktan muli. Umuulan noong gabing iyon, kukunin na sana ni Alana ang kanyang kapote para umuwi nang mapansin niyang flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Sakto namang dumaan si Effie Valderrama, "Ihahatid na kita." Sa loob ng lumang gray na kotse, tahimik silang nakaupo. Ang amoy ng kape ay bahagyang kumakalat sa loob. Pagdating sa kanto ng looban, huminto ito ng walang imik. Nag-aalangan si Alana, "Salamat po, Doktor. Dito na lang po ako." Hindi ito lumingon, sinabi lang, "Hindi mo kailangang tawagin akong doktor palagi. Sa labas ng ospital, isa lang din akong pagod na lalaki." Ang mga salitang iyon ay parang isang pinto na bumukas, at hindi niya alam kung bakit kusa niyang inabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang likod ng palad nito. Isang magaang paghawak na tila nagpatigil sa oras. Tinignan siya nito, sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na malayo kundi tila umaamin na kailangan din niya ng isang taong masasandalan. Walang nagsalita, pero noong gabing iyon nang pumasok si Alana sa kanyang apartment, malamig pa rin ang hangin pero nag-init ang kanyang puso. Ang kanyang puso ay tumibok hindi para sa isang kabataan, hindi para sa isang pangarap na pag-ibig, kundi para sa isang lalaking may karanasan, nawalan, at nangangailangan ng pagkakataong muling maramdaman ang tunay na emosyon. Kahit alam niyang ang damdaming iyon ay maaaring magkaroon ng malaking kapalit. Kinaumagahan, nagsuka si Alana habang pinapalitan ang benda ng isang pasyente. Nagkagulo ang mga kasamahan niya, may nagbiro, "Hala, baka buntis." Ang birong iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Alana.
Pilit siyang umiti at sinabing dahil lang siguro sa pagkain sa kantin, pero nanlalamig ang kanyang kalooban. Ang huling regla niya ay halos 2 linggo nang delayed. Noong gabing iyon, nagtalukbong siya ng kumot, nanginginig na binuksan ang pregnancy test sa banyo ng kanyang apartment. 3 minuto ang lumipas na parang isang buong buhay. Nang lumitaw ang 2 pulang linya, nabitawan niya ang test kit sa malamig na sahig. Buntis. Siya, isang 23 taong gulang na nurse na hindi pa tapos sa internship. At ang ama ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay walang iba kundi si Athie Valderrama, ang lalaking kaedad ng kanyang ama. Pagkalipas ng 3 araw, nakipagkita si Alana sa kanya sa lumang tindahan ng kape na Silakbo, kung saan nagsimula ang malabo nilang relasyon. Malamig ang kanyang mga kamay, pinipilit na manatiling kalmado, pero nang makita niyang pumasok ito, sa parehong tahimik na anyo at maayos na damit, halos maiyak na siya. May gusto po akong sabihin. Hinila nito ang upuan at tumango. Nakikinig ako. Buntis po ako. Walang ingay, walang mabilis na paghinga, walang gulat na tingin, tanging isang katahimikan na tumagal ng halos 1 minuto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng tsaa at nagtanong, gaano nakatagal? Mahigit 2 linggo na po. Muli siyang tumahimik. Mahigpit na hinawakan ni Alana ang kanyang kamay at nagsalita na parang nagmamakaawa, wala po akong hinihiling, at ayoko pong madamay kayo. Gusto ko lang pong ituloy ang pagbubuntis, anak ko po ito. Kaya ko pong alagaan mag-isa. Pero hindi pa niya natatapos ang sinasabi, pinutol na siya nito. Hindi, alagaan natin siya. Tumingala si Alana, natigilan. Sa kanyang isip, handa na siya sa pinakamasamang mga senaryo na itatanggi niya ito, na matatakot siya sa kanyang reputasyon, na pipilitin siyang ipalaglag ang bata. Ngunit hindi, isang maikling, desididong pangungusap, walang pag-aalinlangan. Wala na akong pwedeng mawala. Pero hindi ko gustong talikuran ang isang buhay, lalo na't sa atin ito. Humagulgol si Alana, hindi na napigilan, umiyak na parang isang bata na sumabog ang damdamin matapos ang ilang araw na pagtitiis sa isang sikretong mas malaki pa sa kaya niyang dalhin. Hindi niya alam kung umiiyak siya dahil sa tuwa, takot, o hiya sa sarili niyang konsensya. Ngunit hindi kailanman naging simple ang buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Pagkalipas lang ng 1 linggo, nagkagulo ang buong Oryx Medical Center. Ang mga tingin na sumusunod kay Alana ay parang mga patalim. Nagbubulungan ang mga kasamahan, at may ilan na harap-harapang ng insulto. Ang galing pumili ng aanakan, ha? Akala mo ba to si Athie Valderrama, mahilig din pala sa bata? Kinagat ni Alana ang kanyang labi at tiniis ang lahat, hindi siya nagalit o sumagot. Tanging si Maribel Cruz, ang dati niyang malapit na kaibigan, ang biglang nagbago ng pakikitungo. Laging may kakaibang kislap sa mga mata ni Maribel tuwing titingnan siya. Kinaumagahan, ipinatawag si Alana ni Director Santiago Morales. Isang lalaking nasa 60 taong gulang, matalas ang tingin, nakangiti pero hindi umaabot sa mata. Tinapik niya ang mesa, bata ka pa, mahaba pa ang kinabukasan mo, bakit pinili mo ang mapanganib na daan na to? Hindi po ako pumili ng shortcut. Akala mo ba ikaw lang ang apektado nito? Hindi pwedeng masira ang reputasyon ng ospital dahil sa isang walang kwentang personal na issue. Sumandal ito sa upuan at nagbago ng tono. Pwede naming ayusin na mag-leave ka muna sa internship. Tahimik lang, hindi kailangang palakihin ang issue. Tumayo si Alana, nanginginig ang boses ngunit matatag. Pasensya na po. Hindi po ako aalis sa internship at hindi ko rin po ipapalaglag ang anak ko. Kung gusto niyo akong tanggalin, maglabas po kayo ng opisyal na sulat. Umalis siya sa opisina, taas noo, nanginginig ang tiyan pero hindi na natatakot. Dahil ngayon, hindi na siya nabubuhay para sa sarili niya lang. May dala siyang buhay sa kanyang sinapupunan at isang lalaki, kahit malaki ang agwat ng edad, na piniling manatili sa tabi niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang isyu ng pagbubuntis na ito ay hindi lang titigil sa mga chismis, kundi ito mismo ang magiging simula ng isang bagyong magbubunyag sa isang nakakakilabot na sikreto na sa loob ng 10 taon ay walang sinumang nangahas na banggitin. Kailan may hindi naramdaman ni Alana na ganito kabigat ang bawat hakbang niya sa loob ng ospital. 1 linggo pa lang ang nakalipas, isa pa siyang intern na hinahangaan dahil sa kanyang kasipagan. Ngayon, bawat tingin na dumadaan ay may dalang pagdududa, bulungan, o kahit pa pamamaliit. Iba si Athie Valderrama, tulad pa rin siya ng dati, malamig, eksakto, tahimik na parang bato.
Ngunit sa tuwing nakikita niya si Alana, mas matagal ang kanyang pagtingin, na tila may isang bagay siyang pilit na itinatago. At ganoon din si Alana, pinili niyang manahimik dahil alam niyang nagsimula na ang bagyo at ang unang bugso ng hangin ay nagsisimula pa lang. Isang tanghali, habang nakaupo si Alana sa cafeteria ng ospital, pumasok si Maribel Cruz, hindi na may ngiti sa labi kundi may matalim na tingin at mahigpit na pagkakatikom ng bibig. Alam mo bang sinisira mo ang lahat? Hindi lang ang reputasyon ni AI Valderrama, kundi pati na rin ang pagkakataon ng mga taong tulad ko. Mga taong nagsisikap araw-araw. Natigilan si Alana. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya o plinano. Akala mo ba mahal ka talaga ni F. Valderrama? Isang lalaking biyudo, kaedad ng tatay mo, na tahimik na namumuhay, biglang mapapatol sa isang probinsyanang hindi pa tapos mag-aral. Gumising ka. Matigas ang boses ni Maribel, namumula ang mga mata. Ngunit sa galit na yon, may higit pa sa inggit, may put at personal na sakit. Hindi nagsalita si Alana, ayaw niyang makipagtalo, pero gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak kay Maribel para maging ganito kapait. Pagkalipas ng 2 araw, muling ipinatawag si Alana sa opisina ni Director Morales. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Morales ang nandoon, kundi pati na rin ang kinatawan ng EE at isang hindi pamilyar na lalaki. Nakasalamin, malamig ang mukha. Nakatanggap kami ng reklamo mula sa mga empleyado ng ospital tungkol sa hindi nararapat na relasyon sa pagitan ng isang mataas na opisyal at isang intern. Magsasagawa kami ng internal investigation. Dahan-dahang nagsalita si Morales habang tinatapik ang mesa. Alana, pwede kang kusang umalis sa internship para sa kapakanan ng lahat. Wala po akong ginagawang mali, kung gusto niyo akong tanggalin, sabihin niyo ng diretsyo. Walang sinuman ang nag-akala na ang maliit na babaeng iyon ay kayang tumayo ng tuwid at sabihin ang bawat salita ng malinaw, walang luha, walang pakiusap. Paglabas niya sa opisina, bumulong ang hindi pamilyar na lalaki, hindi ka panipaniwala ang pagkakahawig. Ngunit mabilis na nawala ang mga salitang iyon sa katahimikan, walang nagpaliwanag. Kinahapunan, isang hindi pamilyar na numero ang nag-text kay Alana. Kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, huwag kang mag-usisa tungkol sa ika-5 palapag. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng nakaraan ng iba. Nanginginig si Alana, nanigas ang kanyang mga kamay. Alam niyang sinusubaybayan siya, pero bakit? Bakit lumalala ang lahat? Dahil lang babuntis siya, o dahil ang pagbubuntis na yon ay aksidenteng nakasagi sa isang bagay na ayaw ng halungkatin ng iba? Naalala niya ang kwento tungkol sa yumaong asawa ni A.F. Valderrama. Isang aksidenteng pagkahulog mula sa ika-5 palapag 10 taon na ang nakalipas, walang kamera, walang testigo, at isang napakabilis na autopsy report. Ang sanggol ba sa kanyang sinapupunan ay nagpapaalala sa isang bagay na matagal nang inilibing. Hindi niya alam, pero malinaw na naramdaman niya na mula sa sandaling ito, nagbago na ang ihip ng hangin sa Oryx Medical Center, at hindi lang ito patungo sa kanya, kundi umiikot din ito sa isang malalim na sikreto. At kung bubuksan ang tabing nito, maaaring hindi lang isang tao ang magbabayad. Isang hapon na maagang natapos ang trabaho, pumasok si Alana sa lumang records room, isang lugar na halos walang pumupunta maliban sa mga matatandang staff. Ginamit niyang dahilan ang pag-aaral ng mga lumang surgical records para sa kanyang report, pero ang totoo, iisa lang ang nasa isip niya, ang ika-5 palapag. Gusto niyang hanapin ang file tungkol sa pagkamatay ng asawa ni A.F. Valderrama, si NJ, Elena de la Vega. Ang silid ay puno ng daan-daang maalikabok na folder, madilim ang ilaw at amoy lumang papel. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga kinakalawang na estante, maingat na binubuklat ang bawat folder. Medyo magulo ang mga label, done, para sa mga inpatient, yan, para sa mga medical conclusion. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang espesyal na label, till it 2015. Nanginginig ang kanyang kamay. Iyon ang code na tumutugma sa petsa ng pagkamatay na ikinuwento ni A.F. Valderrama, Mayo 2015. Ang folder ay halos 50 pahina ang kapal, nakatago sa isang kupas na kahon, at nakasiksik sa isang tumpok ng mga dokumentong tila walang kaugnayan. Binuksan niya ito, at ang unang pahina ay naglalaman ng personal na impormasyon ng biktima. Elena de la Vega, legal na asawa ni A. Mateo Valderrama, namatay dahil sa pinsala sa ulo matapos mahulog mula sa ika-5 palapag ng inpatient area. Ang konklusyon ay may pulang selyo, work-related accident. Work-related accident.
Tila lahat ay nasa ayos, ngunit napansin niya ang isang kakaibang detalye. Sa dulo ng file, sa seksyong Additional Notes, may sulat kamay na nakasulat sa asul na ballpen. Inirekomenda ang muling pagsusuri sa mga pinsala dahil sa mga palatandaan ng pagtulak, kasama ang technical report no 14 na. Binuklat niya pa. Walang naka-attach na report 14 na wala kahit isang pahina. Tila may sadyang kumuha nito. Akma na sana niyang kukunan ng litrato nang may marinig siyang mga yapak sa labas ng pasilyo. Kumabog ang kanyang dibdib. Pinatay niya ang ilaw at nagtago sa isang madilim na sulok sa pagitan ng dalawang estante. May isang anino na tumayo sa labas ng pinto, tahimik, hindi kumakatok, hindi nagsasalita, nakatayo lang. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahang umikot ang doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at pinigil ni Alana ang kanyang hininga. Isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw, ang pagiging mausisa ay nakamamatay, ining. Pagkatapos, nagsara ang pinto. Hindi siya nangahas na lumabas hanggang makalipas ang 15 minuto, mahigpit pa ring hawak ang folder. Pag-alis niya sa silid, gabi na, at nagsimula nang maintindihan ni Alana na napasok siya sa isang kwentong hindi lang simpleng chismis. Noong gabing iyon, dinala niya ang folder sa kanyang apartment. Habang binubuklat niya ang huling pahina, isang lumang piraso ng papel ang nahulog mula sa loob. Ang naninilaw na papel ay may nakasulat, and tinulak niya ako, habang nag-opera si Doktor. Maniwala ka sa akin. Sa ibaba ay may letrang IE, isang letra lang na magulo ang pagkakasulat pero puno ng desperasyon. Natigilan si Alana. Posible kayang alam ng asawa na pinatay siya, at ang papel na ito ang huling hiling ng tulong na itinago sa loob ng 10 taon. Niyakap niya ang kanyang tiyan, nandoon pa rin ang sanggol, maliit ngunit lumalaki sa isang mundong puno ng panganib. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginagawa niya, pero isang bagay ang sigurado siya, kung hindi siya magpapatuloy, kung mananahimik siya tulad ng lahat ng piniling kalimutan na lang ang nangyari. Ang katotohanan ito ay mananatiling nakabaon magpakailanman, at ang anak na dala niya ay hindi malalaman kung paano niloko ang kanyang ama. Ang unang ulan ng panahon ay bumuhos sa Maynila ng walang babala. Ang langit ay tila naglalabas ng galit, ang tubig ay humahampas sa salamin ng on-call room na gumising kay Alana sa gitna ng kanyang night shift. 2:12 na ng madaling araw. Lumabas siya sa pasilyo, ang kanyang tiyan ay halata na sa ilalim ng manipis na puting coat. Ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong ng Oryx Medical Center ay lumikha ng isang tunog na parehong nakakatakot at mahiwaga. Hindi niya alam kung bakit napadpad siya sa pasilyo ng ikalimang palapag, kung saan namatay si Engie de la Vega, ang asawa ni Ethy Valderrama. Ang lugar na ito ay malamig na sa umaga, at sa gabi ng ulan, mas lalo itong naging madilim. Tahimik na tumayo si Alana sa harap ng lumang rehas, marahang hinawakan ng bakal, iniisip ang nakakakilabot na sandali 10 taon na ang nakalipas. Mula sa mismong lugar na ito nahulog si Engie de la Vega, walang kamera, walang testigo, tanging kamatayan. Bigla may mga yapak sa kanyang likuran. Lumingon si Alana, si Ethy Valderrama pala. Walang kapote, basang-basa ang damit, ang kanyang buhok ay basa, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado na parang alam na niyang nandoon siya. 3 buwan akong tumayo rito pagkatapos niyang mamatay. Bumaba ang tono ng kanyang boses, ang tunog ng ulan ay tila humina, at silang dalawa na lang ang magkaharap sa walang taong pasilyo. Nag-opera ako ng puso noon, mag-isa siyang umakyat dito. Ang huling nakakita sa kanya ay si Director Morales. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Alana. May sinabi po ba siya? Sinabi niyang nag-check lang daw siya ng mga kwarto, na dulas. Ganoon lang, aksidente ang konklusyon, tapos ang usapan. Hinigpitan ni Alana ang kanyang kamao, nahanap ko po ang file. May nakasulat na inirekomenda ang muling pagsusuri sa mga pinsala, pero wala na po ang report. Tumahimik si Ethy Valderrama, ang kanyang mga mata ay napunta sa tiyan ni Alana. Dahil sa sanggol, naisip kong kalimutan na lang ang lahat, pero kung nakita mo rin, siguro hindi na tayo pwedeng manahimik. Noong gabing iyon, naninig pa rin si Alana pag-uwi sa apartment. Hawak niya ang papel na iniwan ni Engie de la Vega at ang folder. Tinulak niya ako, maniwala ka. Sino siya? Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang mga lumang album sa internal forum ng ospital. Bigla, isang litrato ang lumitaw na nagpatigil sa kanya. Ito ay isang group photo ng Departamento ng Surgery noong 2015.
Nakatayo sa tabi ni Engie de la Vega si Director Morales, at sa kanyang pulso ay isang relong parisukat ang mukha, itim ang leather strap, katulad ng anino sa sirang video ng kamera na binanggit ni Aith Valderrama. Ngunit ang mas nagpanlamig kay Alana ay ang isang anino sa kaliwang sulok ng litrato, malabo ngunit makikilala pa rin, si Maribel Cruz. Kahit hindi pa opisyal na empleyado si Maribel noon, malinaw na nandoon siya. Bakit nandoon si Maribel noong araw na yon? Inprint ni Alana ang litrato, tinupi at itinago sa kanyang journal. Kumabog ang kanyang puso. Hindi na lang isa ang nasa dilim, kundi dalawa. At maaaring isa sa kanila ay napakalapit sa kanya, na sa isang pagkakamali lang ay mawawala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. 3 araw pagkatapos ng gabing natagpuan ni Alana ang lumang litrato, isang kakaibang sobre ang isiniksik sa kanyang drawer sa on-call room. Walang pangalan ng nagpadala, hindi selyado, at sa loob ay isang piraso lang ng papel na nakatupi, malaki at malinaw ang pagkakaprint. Hindi dapat mabuhay ang anak mo, tumigil ka na, kung hindi, may isang taong hindi naaabot sa pagsisisi. Natigilan siya, nanginginig na hinawakan ng papel, at nanlamig ang kanyang kalooban na parang nakatayo siya sa ikalimang palapag sa isang maulang gabi. Ang banta ay hindi na malabo. Malinaw, direkta, at nakatutok sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Itinago ni Alana ang papel sa kanyang bulsa, sumulyap sa paligid, walang nakapansin, walang tumitingin sa kanya. Ngunit iyon ang mas nakakatakot. Ang taong iyon ay napakalapit, maaaring sinuman sa ospital, maaaring ang taong bumabati sa kanya tuwing umaga, maaaring ang taong humahawak sa kanyang balikat kapag pagod siya. Noong gabing iyon, nakipagkita siya kay Aith Valderrama sa lumang tindahan ng kape na silakbo. Malamig ang paligid, amoy mainit na salabat, ngunit ang mga mata ni Aith Valderrama ay hindi nakalmado. Ipinakita niya ang papel na may banta. Hindi ito nagsalita, ibinaba lang ang tasa ng tsaa at sumimangot. Hinala ko may isang taong maingat na nagmamanman sa bawat galaw mo. Ganoon din po ang tingin ko, pero hindi ako takot para sa sarili ko, takot ako para sa bata. Tumingala ito. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang kanyang damdamin, Alana. Hindi ako magaling magpakita ng emosyon, pero pasensya na kung hinayaan kitang mapunta sa sitwasyong ito. Kung hindi kita isinama, hindi ka mapapahamak. Pinili ko pong pumasok dito, walang pumilit sa akin. Tumahimik silang dalawa. Sa gitna ng kadiliman at ng hindi pa malinaw na katotohanan, ang mga salita ay hindi na mahalaga kaysa sa presensya. Ngunit alam ni Alana na kahit gaano pa siya protektahan nito, may isang bagay na tahimik na gumagapang sa kanilang likuran. Kinaumagahan, isang anonymous na email ang ipinadala sa internal mailbox ng ospital. Iisa lang ang laman, ang pinuno ng departamento ng surgery ay may hindi nararapat na relasyon sa isang intern, buntis, na nakakasira sa reputasyon ng ospital, dapat suspendihin. Agad na kumalat ang balita sa buong pasilyo. Hindi na tinitingnan ng mga tao si Alana nang may pag-usisa, kundi may awa, na parang hinihintay na lang siyang bumagsak. Agad siyang ipinatawag sa EUK, nagtanong ang legal representative, kumpirmado mo bang buntis ka sa anak ni EA? Mateo Valderrama. Wala akong obligasyong sagutin ang tanong na yan. Kung hindi ka makikipagtulungan, mapipilitan kaming isaalang-alang ang pagsuspendi sa iyong internship. Tumayo siya, kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang photo album, at ipinakita sa kanila ang lumang litrato noong 2015, kung saan malabong nakatayo si Maribel Cruz sa likod ni Engie, Elena de la Vega. Ito ba ay chismis o ebidensya? Natahimik ang buong silid. Hindi ko alam kung sino ang sumusubok na sirain ako. Pero kung patuloy kayong magbubulag-bulagan at hindi titingnan ang tunay na issue, handa akong dalhin ang lahat ng dokumento at reklamo sa media at sa mga otoridad. Ang mga salita niya ay nagpatigil sa lahat sa silid. Isang maliit na buntis na intern na nangahas na tumayo sa harap ng isang internal committee nang walang pag-uurong. Pagkatapos noon, walang nagsalita. Ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa at naintindihan na rin ng taong nasa dilim. Si Alana ay hindi na ang mahiyain na nurse noong unang araw. Bago matulog noong gabing iyon, nakatanggap siya ng isa pang anonymous na text. Matapang ka, pero huwag mong kalimutan, ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita. Tiningnan niya ang telepono at inilagay ang kamay sa kanyang tiyan. Hindi takot si Mommy. Poprotektahan ka ni Mommy at hahanapin niya kung sino ang nagpadanak ng dugo sa ikalimang palapag noon.
Kinaumagahan, hindi umuulan ngunit ang hangin sa Oryx Medical Center ay mabigat at nakakapanikip ng dibdib. Mula nang matanggap ang anonymous na email at mga banta, natutunan na ni Alana kung paano manatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, isang pangalan ang paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang kutob, si Maribel Cruz. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong dati bumubulong sa kanya ng matatamis na salita ng pag-aalala, ang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto, pati na ang mga gabing umiiyak siya dahil sa pagkalito sa relasyon niya kay Eth Valderrama. At higit sa lahat, ang tanging taong nandoon sa ikalimang palapag noong 2015, tulad ng nasa litratong hawak niya. Gabi na nang hintayin ni Alana si Maribel sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanilang dormitoryo. Umorder siya ng 2 baso ng iced tea, pinili ang isang mesang malayo sa ilaw. Dumating si Maribel na 20 minuto ng late, malamig ang ekspresyon, walang kolorite sa mukha. Anong meron at seryoso ata? Tanong ni Maribel, tila walang gana. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Alana, inilabas niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at itinulak ito sa harap ni Maribel. Ito ang litrato ng Departamento ng Surgery noong 2015. Nandito ka sa kaliwang sulok, hindi ka pa regular na empleyado noon, bakit ka nandoon? Natigilan si Maribel Cruz, isang segundo lang pero sapat na para makumpirma ni Alana na tama ang kanyang kutob. Nandoon ako dahil intern din ako dati. Maikling internship lang iyon, hindi lahat na itala. At may nakita ka ba sa ikalimang palapag noong araw na namatay si Engie de la Vega? Katahimikan. Hinigpitan ni Alana ang kanyang kamao at nagpatuloy. Buntis ako, binabantaan, muntik nang masuspinde. Ikaw lang ang nakakaalam na hinahanap ko ang file. Ikaw ang nagpadala ng banta, di ba? Akala mo ba ginawa ko ang lahat ng yan dahil lang sa selos? Mapait na tumawa si Maribel pero nangingilid na ang luha. Hindi dahil sa selos, kundi dahil alam mo ang tungkol sa nangyari noon at takot kang magsalita. Biglang bumigay si Maribel Cruz. Yumuko siya sa mesa, nanginginig ang mga kamay at garalgal ang boses, nandoon ako. Nakita ko si Director Morales na tinulak si Engie de la Vega, naghahatid ako ng mga dokumento sa departamento noon. Narinig ko silang nagtatalo. Sinabi ni Engie de la Vega na isisiwalat niya ang pagnanakaw ng gamot ng direktor. Tapos tinulak niya siya mula sa balkoni ng ikalimang palapag. Natigilan si Alana, ang puso niya ay parang sasabog. Bakit hindi ka nagsalita? Natakot ako, intern pa lang ako. Direktor siya, sino nang maniniwala sa akin? Nanahimik ako sa loob ng 10 taon. Kinakain ako ng konsensya, binabagabag ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko. At sinubukan mong paalisin ako sa ospital dahil hinuhukay ko ang nakaraan. Humagulgol si Maribel, tumango, akala ko, kung aalis ka, malilibing ulit ang lahat. Natakot akong malaman niyang testigo ako, akala ko kapag nawala ka, mananahimik na ang lahat. Tumagal ang katahimikan, hindi umiyak si Alana, huminga lang siya ng malalim at tiningnan ng diretsyo ang dati niyang matalik na kaibigan. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakatakot, Maribel? Hindi ang mapatay, kundi ang mabuhay habang buhay sa isang kulungang ikaw mismo ang nagsara. Gusto kong bumawi. Kung ganoon, tumestigo ka para hindi na ako mag-isang lumalaban. Noong gabing iyon, umuwi si Alana at niyakap ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang bahagyang sipa ng sanggol na parang isang senyales na unti-unti nang nalalantad ang katotohanan. At ang pinakanakakatakot ay hindi kung sino ang pumatay, kundi ang taong nakakaalam na piniling manahimik sa loob ng napakaraming taon. Akala ni Alana, pagkatapos ng pag-amin ni Maribel Cruz, makakahinga na siya ng maluwag, ngunit hindi. Habang papalapit siya sa katotohanan, lalo niyang nararamdaman na para siyang nasa isang maze na maraming dead end, at bawat pinto na bumubukas ay may dalang bagong kadiliman, mas malalim, mas malamig. Nagsimula siyang makaramdam na sinusundan siya. Sa tuwing dumadaan siya sa pasilyo ng inpatient area sa ikatlong palapag, palagi niyang napapansin ang isang pares ng mga matang nakasilip mula sa likod ng kurtina ng isang kwarto. Noong una, akala niya ay guni-guni lang, ngunit sa mga sumunod na araw, palagi niyang nakikita ang isang batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang, maputla ang mukha, may itim na mga mata, at suot ang isang lumang turtleneck sweater. Madalas siyang nakaupo sa bintana sa winggi, kung saan dinadala ang mga pasyenteng panandalian lang. Isang tanghali, naglakas loob si Alana na lumapit. Dahan-dahan siyang nagtanong, "Hello, anong kwarto mo?" Hindi sumagot ang bata,
Tinitigan lang siya ng matagal at nagtanong pabalik, ikaw ba ang girlfriend ni Ace Valderrama? Natigilan si Alana. Tumingin siya sa paligid ng walang taong pasilyo, paano mo nakilala si Ace Valderrama? Kasi araw-araw siyang nagdadala ng gatas para sa akin. Anong pangalan mo? Jojo. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi sumagot ang bata, tumingin lang sa labas ng bintana, mahigpit na nakahawak sa bakal. Ang hindi natapos na sagot na yon ay isang buhol na nagtulak kay Alana na mag-imbestiga. Kinabukasan, hinanap niya ang mga records ng Wing Yi, walang pasyenteng nagngangalang Jojo na tumutugma sa deskripsyon. Nang tanungin niya ang mga nurse, sinabi nilang walang batang naka-admit doon kamakailan. Kinilabutan siya. Imposible na hawakan niya ang kamay ng bata. Hindi ito maaaring guni-guni. Kinahapunan, bumalik siya sa ikatlong palapag. Nandoon pa rin ang bata, ngayon ay nagdodrawing sa isang piraso ng papel. Lumapit siya, at ipinakita ng bata ang kanyang drawing, isang taong nakatayo sa isang mataas na rehas, at sa likod ay isang anino na malakas siyang tinutulak. Natigilan si Alana, umupo siya at mahinang nagtanong, sino nang nagturo sa iyo na i-drawing yan? Nakita ko sa panaginip ko. Nahulog ang mommy ko mula doon, tinulak ng isang lalaki. Tila piniga ang kanyang puso. Anong pangalan ng mommy mo? Tumingin ang bata ng diretsyo sa kanyang mga mata, dahan-dahan at malinaw, Elena. Nanigas ang buong katawan ni Alana. Imposible, anak ito ni Engie de la Vega, pero sinabi ni Ace Valderrama na wala silang anak ng kanyang asawa. O may isa pang sikreto. Bigla siyang tumayo, nahihilo. Nagpatuloy lang sa pagdodrawing ang bata. Bawat guhit ng lapis ay parang isang patalim na tumatatak sa isip ni Alana. Noong gabing iyon, pumunta si Alana sa bahay ni Ace Valderrama. Binuksan niya ang pinto, hindi nagulat, tiningnan lang siya at tahimik na pinapasok. Nakilala ko po ang isang batang nagngangalang Jojo, sabi niya anak daw po siya ni Engie, Elena de la Vega. Natigilan si Ace Valderrama. Kilala niyo po ba siya? Umupo ito sa sofa, hinilot ang noo. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, nagsalita siya, si Jojo ay ang batang inampon ng asawa ko, pero hindi niya sinabi sa akin. Nalaman ko lang nang mahanap ko ang sulat niya na itinago sa library pagkatapos niyang mamatay. Bakit niya itinago? Dahil dati siyang nagbuntis pero nakunan. Mula noon, naging malamig ako at ayaw ko nang magkaanak. Nagkamali ako, kaya tahimik siyang umampon ng isang bata, anak ng isang pasyenteng inabandona. Hinihintay niya ang tamang panahon para sabihin sa akin, pero hindi na nangyari. Garalgal ang boses niya, pagkatapos noon, dinala si Jojo ng isang kakilala sa industriya ng medisina. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero nandito pa rin pala siya. Tumahimik silang pareho. Tumingin si Alana sa bintana, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Si Jojo, ang tahimik na bata na may malungkot na mga mata, ay hindi lang isang hindi sinasadyang saksi sa pagkamatay ng kanyang adoptive mother, kundi marahil ang huling piraso sa puzzle ng katotohanan na unti-unti nang nabubuo. 2 araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Ace Valderrama, nagpasya si Alana na bumalik sa inpatient area sa ikatlong palapag, kung saan madalas makita si Jojo, ngunit wala ang bata doon. Nagtanong siya sa mga nurse at pareho pa rin ang sagot. Walang batang pasyente dito. Ilang araw mo nang tinatanong yan, ha? Tumango na lang siya at umalis, pero may kakaibang kutob sa kanyang puso. Hindi guni-guni si Jojo, totoo siya at maaaring may sadyang nagtatago sa kanya. Akma na siyang aalis nang may isang folder na nahulog sa ilalim ng isang upuan sa waiting area, nakalagay sa isang plastic envelope. Sa loob, may mga drawing na gawa sa Crayola. Madilim ang mga kulay, kakaiba ang komposisyon na parang sinusubukang ilarawan ng isang bata ang isang bagay na hindi kayang banggitin ng mga matatanda. Sa unang drawing, isang babaeng mahaba ang buhok na nakatayo malapit sa rehas. Sa likod niya ay isang lalaking nakaputing coat, nakataas ang kamay na parang malakas siyang tinutulak. Sa pangalawa, nahuhulog ang babae, ang damit niya ay tumataas, ang kamay niya ay nakaunat na parang sinusubukang kumapit sa huling pag-asa. Sa pangatlo, isang relong parisukat ang mukha ang nahulog mula sa kamay ng lalaki at gumulong sa sahig. Natigilan si Alana. Ang relong iyon ay katulad ng suot ni Direktor Santiago Morales, parisukat ang mukha, itim ang leather strap, at may ukit ng isang palay sa likod, isang limited edition na madalas niyang ipagmalaki sa mga meeting.
Hinigpitan niya ang hawak sa mga drawing, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito basta drawing ng isang bata, ito ay isang salaysay. Isang salaysay na hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng larawan, isang tahimik na akusasyon. Gabi na nang dalhin ni Alana ang mga drawing sa bahay ni Eth Valderrama. Nang buksan niya ang pinto, ang tingin niya ay parehong gulat at nanginginig. Sino? Sino ang nagdrawing nito? Si Jojo. Napaupo ito sa sofa, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang papel. Ito ang eksena noong araw na namatay si Elena. Ang relo sa drawing, sigurado po akong kay Director Morales yan. Dahan-dahan itong tumango. Tila nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nag-opera ako noon, walang ebidensya. Sira ang kamera, mag-isang umakyat si Elena sa ikalimang palapag at namatay. Tinanong ko siya, sabi niya nagkataon lang na nagkita sila, walang naghinala. Pero kung nakita ni Jojo, hinawakan ni Alana ang kamay nito nang may determinasyon, kailangan nating dalhin ang mga drawing na ito sa Yani. Mga ebidensya ito. Ngunit umiling si Eth Valderrama, hindi sapat, ang drawing ay hindi sapat sa batas. Kailangan nating kumpirmahin ang pagkatao ni Jojo, hanapin kung sino ang nag-alaga sa kanya pagkatapos mamatay ni Yani. De la Vega, kailangan ng testigo, ng mga papeles, kung hindi, isasantabi niya lang ang lahat sa isang internal meeting. Tumango si Alana, alam niyang tama ito, ngunit alam din niyang nasagi na nila ang kahinaan ni Director Morales at hindi ito mananahimik. Kinaumagahan, pagdating ni Alana sa ospital, may napansin siyang kakaiba. Ang pangalan sa pinto ng opisina ng direktor ay tinanggal at pinalitan ng isang pansamantalang karatula, on leave. Bago pa siya makabawi sa gulat, nakatanggap siya ng text mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sumusobra ka na. Binalaan na kita. Huwag mo akong piliting gawin kang susunod na mahuhulog mula sa ikalimang palapag. Sa unang pagkakataon, nanlambot ang mga tuhod ni Alana, hindi dahil sa takot kundi dahil naintindihan na niya. Ngayon, ang usapan ay hindi na tungkol sa pagbubuntis, sa chismis, o sa isang hindi pangkaraniwang pag-ibig, kundi tungkol sa buhay at kamatayan. 2 araw pagkatapos ng biglaang pag-leave ni Director Morales, ang Oryx Medical Center ay tila nasa isang estado ng katahimikan at tensyon. Ang mga meeting ay ipinagpaliban, kumalat ang mga chismis sa pasilyo, ngunit walang nangahas magsalita ng direkta. Alam ng lahat na may isang bagay na nagbabadyang sumabog. Tahimik na ipinagpatuloy ni Alana ang kanyang trabaho, bawat hakbang ay may kasamang kaba. Malinaw niyang nararamdaman na may tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kinahapunan, binigyan siya ni Eth Valderrama ng isang folder, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Nahanap ko ang orihinal na draft ng autopsy report, yung hindi pa na-edit. Si Anye De la Vega ay may lamat sa buto sa kaliwang pulso, isang senyales ng paglaban habang nahuhulog. Pero sa final report, inalis ang detalyeng ito. Binuksan ni Alana ang folder, ang mga salita, selyo, at pirma ay lahat lehitimo. Isang notarized photocopy na may malinaw na petsa, Mayo 22, 2015, isang araw pagkatapos mamatay ni Anye De la Vega. Sino ang nag-alis ng detalyeng ito? Hinala ko si Morales mismo o isang malapit sa kanya. Nag-isip si Alana. Kung ganoon, ang ebidensyang ito kasama ang pag-amin ni Maribel Cruz at ang mga drawing ni Jojo ay maaaring sapat na para hilingin sa ICI na buksan muli ang kaso. Tumango si Eth Valderrama, nakipag-ugnayan na ako sa abogado, pero kailangan pa rin natin ng isang testigong haharap at si Jojo iyon. Noong gabing iyon, pumunta si Alana sa inpatient area pero wala ang bata. Nagtanong siya sa bawat kwarto, humingi pa ng tulong sa security para tingnan ang CC. Ngunit nakapagtataka, walang anumang imahe ni Jojo sa sistema ng surveillance. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Posible kayang hindi siya totoo? Siya lang ba ang nakakakita? Sakto namang may isang matandang nurse na bumulong sa kanya, Hija, hinahanap mo ba yung batang nagdodrawing? Nakita ko siyang naglalaro sa likod ng traditional Chinese medicine wing, doon sa mga lumang bodega ng gamot. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo doon. Ito ay isang lumang gusali, bihira puntahan, at nakahiwalay sa likod ng ospital. Sa isang sulok ng sirang pader, nakita niya si Jojo na nagdodrawing, puno ng krayola ang mga kamay. Jojo! Tumingala ang bata, medyo natakot, pero nang makita si Alana, umiti siya, natatakot po akong kunin nila ako.
Hindi mangyayari yon, nandito ako, walang gagawa sa iyo ng masama. Lumuhod siya at niyakap ang bata, malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang duda. Totoo si Jojo at siya ang susi. 2 araw pagkatapos, si Alana, Eth Valderrama, Maribel Cruz, at ang kanilang abogado ay formal na nagsampa ng petisyon sa District Prosecutor's Office, hinihiling na buksan muli ang kaso ng pagkamatay ni Yenji. Elena de la Vega gamit ang mga bagong ebidensya, ang orihinal na autopsy report, testimonya ng testigo, at lalo na ang salaysay at mga drawing ni Jojo. Tinanggap ng Prosecutor's Office ang mga dokumento at agad na nagsimula ng internal investigation sa ospital. Nagulat ang buong ospital sa balita. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagkawala ni Director Morales. Nang puntahan ng Ieni ang kanyang bahay, umalis na pala ito mula pa noong nag-leave siya. Lahat ng contact information ay putol na at ang CCA sa lugar ay biglang nawala ng data. Isang internal manhunt ang inilunsad. Noong gabing iyon, nakaupo si Alana sa tabi ng bintana ng kanyang apartment. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan, kung saan payapang lumalaki ang sanggol. Naisip niya ang nakaraan, ang katotohanang itinago, at ang mga taong nanahimik ng napakatagal. At naintindihan niyang hindi ang pagpatay ang pinakamalaking kasalanan, kundi ang pag-alam sa katotohanan, ngunit piniling ibaon ito. 10 araw pagkatapos isampa ang kaso, ang buhay sa Oryx Medical Center ay tila nabaliktad. Ang mga dating malamig kay Alana ay naging maingat na ngayon. At ang mga dating tahimik ay mas lalong naging pribado, na parang may hinihintay na sasabog. Ang investigasyon ng Ieni ay isinagawa ng tahimik ngunit masinsinan. Isang special investigation team ang dumating para interogahin ang maraming nurse at doktor na nagtrabaho sa departamento ng surgery noong 2015. Muling hinalungkat ang mga lumang administrative records, lalo na ang duty logbook noong Mayo 21, ang araw na namatay si Yenji de la Vega. At doon, isang maliit ngunit nakakagulat na detalye ang natuklasan. Sa listahan ng mga nakaduty noong araw na yon, may isang pangalan na binura gamit ang correction fluid. Ngunit nang ilawan ng EC light, malinaw na lumitaw ang pangalan, Morales, isang hindi pangkaraniwang duty para sa isang direktor. Ang tanong, bakit magduduty ang isang direktor nang walang partikular na dahilan at bakit binura ang kanyang pangalan? Tahimik na pinalawak ng Ieni ang investigasyon. Isang pagsusuri sa bank account ni Morales ang isinagawa sa ilalim ng utos mula sa opisina ng piskal, at dito nila natuklasan ang isang malaking halaga na inilipat sa account ng isang Eduardo Dodi Ramos, ang CCE technician ng ospital noong 2015. Ang taong ito ay nag-resign na at umuwi sa probinsya. Nang imbitahan ng Ieni, umamin si Ramos, noong araw na iyon, inutusan ako ni Director Morales na magsagawa ng biglaang maintenance sa CCE system ng ikalimang palapag. Siya mismo ang nag-utos sa akin na patayin ang buong lugar sa loob ng 4 na oras. Nagduda ako noon pero hindi ako nangahas magsalita dahil binigyan niya ako ng isang malaking special assistance pagkatapos. Ang testimonya na ito ay naging isang mahalagang piraso ng puzzle na nagpapatunay na ang pagkawala ng CCA footage ay sinadya, hindi aksidente. Kasabay nito, nangalap din si Alana ng personal na ebidensya. Kasama si Iday Valderrama, hinanap nila si Manang Linda, isang retiradong nurse na malapit kay Yenji de la Vega. Nang marinig ang pangalan ng kanyang dating kaibigan, naging emosyonal si Manang Linda. Nagkwento sa akin si Elena, natuklasan niyang nagnanakaw ng gamot si Morales at inililipat sa mga pribadong klinika na nakapangalan sa kanyang mga kamag-anak. Nakakolekta siya ng ilang papeles at balak niyang iharap sa board. Pero hindi na nangyari. Naitago niyo po ba ang mga dokumento? Wala na ang orihinal pero may photocopy akong naitago. Ipinadala sa akin ni Elena para kung sakaling may mangyari. Ang folder na iyon ay naglalaman ng mga resibo ng pagbili at pagbebenta ng gamot at mga inventory records na may pagkakaiba, pirmado ni Director Morales. Malinaw ang pulang selyo. Ang ebidensya ngayon ay hindi na lang salita, kundi nasa papel na. Noong Mayo 25, opisyal na inaprubahan ng opisina ng piskal ang pagsasampa ng kasong murder at plunder laban kay Santiago Morales. Isang nationwide manhunt ang inilunsad. Nagulantang ang buong ospital, marami ang hindi makapaniwala. Ang taong dati mukhang mabait, mahinahon magsalita, at maayos sa mga meeting,
ay siya palang nasa likod ng isang pagkamatay na hindi nabigyan ng hustisya sa loob ng 10 taon at ang utak ng isang malawakang pagnanakaw. Nakatanggap si Alana ng balita habang nasa klinika ng pagbubuntis ni Dra. Solis. Tinitignan niya ang screen ng ultrasound at nakikita ang tibok ng puso ng kanyang anak. Nakikita mo ba, anak, bulong niya, nagawa ni Mommy ang hindi nagawa ni Tita Elena mo noon. Isang bahagi ng katotohanan ang nalantad na, ngunit alam niyang marami pang hindi malinaw. Ang utak ay natukoy na, ngunit ang mga kasabwat, ang mga nagtakip, at ang mga sikretong nakabaon pa rin sa sistema ay kailangan pang hukayin. Mula ng opisyal na aprubahan ng opisina ng piskal ang pagsasampa ng kaso laban kay Morales, akala ng lahat ay malapit na ang katapusan, ngunit nakapagtataka, sa loob ng 2 linggo, walang anumang bakas niya ang natagpuan, na para bang naglaho na lang siya sa hangin. Ang katahimikang iyon ay nagdulot ng matinding kaba kay Alana. Ang kutob ng isang taong nakaranas na ng takot ay nagsasabi sa kanya na hindi pa siya nawawala, naghihintay lang siya ng pagkakataong gumanti. Isang gabi, habang inaayos ni Alana ang mga dokumento sa on-call room, isang sobre ang isiniksik sa ilalim ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi banta ang laman, kundi isang maliit na itim na biyesi, walang label, walang mensahe. Tiningnan niya ito na parang isang bomba, nanginginig ang kamay pero isinaksak pa rin sa isang backup computer. Hindi ito konektado sa internet para iwasan ang anumang virus. Isang folder lang ang lumitaw sa screen, backup ng CCA 2015. Nanlaki ang kanyang mga mata, binuksan niya ito. Isang video na mahigit 2 minuto ang haba, kuha mula sa isang hidden security camera sa isang sulok ng pasilyo ng ika-5 palapag, ang lugar na sinasabing sira noong araw na namatay si Engie de la Vega. Malabo ang video, mababa ang kalidad, pero sapat na para makilala ang 2 tao. Isang babaeng nakaputing coat, si Engie, Elena de la Vega. Isang matangkad na lalaking nakadamit, may relong parisukat ang mukha, si Santiago Morales. Nai-record ng video ang isang bahagi ng kanilang pagtatalo. Itinaas ni Engie de la Vega ang isang folder sa harap ni Morales, itinuturo ang rehas, malakas ang boses pero hindi marinig. Noong una, kalmado si Morales, pagkatapos ay bigla niyang itinulak ng malakas si Engie de la Vega. Nawalan ito ng balanse, walang makapitan, at nahulog. Walang tunog na nai-record ang kamera, pero ang imahe ay sapat na para manlamig ang iyong likod. Humagulgol si Alana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pagkamatay ng isang inosenteng babae ay hindi na isang tanong. Kinaumagahan, kasama sina Ethy Valderrama at ang kanilang abogado, isinumite nila ang FSB sa mga investigador. Nang ipalabas ang video sa harap ng mga investigador, walang sinuman sa silid ang nagduda pa. Isang matandang piskal ang umiling. Biswal na ebidensya, organisadong pagpatay, pagtatakip, pag-abuso sa kapangyarihan, wala na siyang takas ngayon. Noong gabing iyon, naglabas ang mga otoridad ng International Warrant of Arrest para kay Santiago Morales dahil sa hinalang nakatakas na siya papuntang Malaysia gamit ang kanyang mga lumang koneksyon. Sa ospital, isang pansamantalang pamunuan ang itinalaga at isang malawakang pagbabago ang nagaganap. Ang mga dating nanahimik ay binigyan ng babala o tinanggal sa pwesto. Ilang mga batang doktor, kasama si Ethy Valderrama, ang inimbitahan na sumali sa bagong Special Coordinating Team. Inalok si Alana na ipagpatuloy ang kanyang internship at inirekomenda na maging regular na empleyado pagkatapos niyang manganak. Ngunit ang pinakanakakaantig sa kanya ay ng isang umaga, opisyal na kinilala ng lokal na pamahalaan si Jojo, isang ulila na walang kilalang kamag-anak na nasa ilalim ng pangangalaga ni Engie de la Vega mula pa noong 2014 na. Sa pahintulot ng lahat, nagpasya si Ethy Valderrama na ampunin si Jojo. Isang maliit na seremonya ang ginanap sa counseling room ng ospital, simple, tahimik, ngunit puno ng init. Hinawakan ni Jojo ang kamay ni Alana at nagtanong, ikaw na po ba ang magiging mommy ng baby sa tiyan mo? Tumango siya at mumiti, at ikaw ang magiging kuya niya. Niyakap ng bata ang kanyang tiyan at bumulong, matutuwa po si Mama Elena. Noong gabing iyon, isinulat ni Alana sa kanyang journal, ang katotohanan ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay isang karera sa pagitan ng pananampalataya at takot, sa pagitan ng puso ng tao at kasikatan, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit kami, mga maliliit na taong puno ng sugat, ay piniling hindi yumuko.
Dahil ang hustisya ay hindi naghihintay sa mga nananahimik, dumarating lang ito sa mga nangahas na humakbang kahit nanginginig ang mga tuhod. Nang simulang ibalita ng media ang pagsasampa ng kaso laban sa direktor ng Oryx Medical Center, unti-unting napuno ang mga online news sites ng mga headline. Pagbubukas muli ng kaso ng pagkamatay 0 taon na ang nakalipas, video evidence. Nagbunyag sa direktor ang katotohanan mula sa batang si Jojo. Alam ni Alana na hindi pa tapos ang laban, si Morales ay nasa labas pa rin ng batas, at ang isang taong tulad niya ay tiyak na hindi hahayaang gumuho ang lahat ng ganoon kadali. Isang hapon, habang naglalakad si Alana sa paligid ng ospital, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello, Ilma Reyes, ako si Eduardo Ramos, ang CC technician noong 2015. Alam mo, ako ang nagbigay ng ifesgu na yon, pero hindi dahil sa inyo ni AI. Valderrama, kundi dahil takot akong patayin ako ng nakaraan. Garalgal at nanginginig ang boses ng lalaki. Naiintindihan ko. May problema po ba? Kinontak ako ni Morales. Alam niyang ako ang naglabas ng video at nag-alok siya ng pera para sa aking katahimikan. Pinigil ni Alana ang kanyang hininga. Pumayag ka ba? Hindi, pero may plano ako. Kaya mo ba? Isang mahabang katahimikan ang namagitan bago siya tumango. Noong gabing iyon, sa isang tahimik na coffee shop sa tabi ng isang lawa, naganap ang isang lihim na pagkikita. Si Eduardo Ramos ay nakasuot ng brown na jacket, sombrero, at nakayuko na parang takot na makita. Tahimik siyang umupo sa mesa, hindi nagsalita, nakinig lang. Makikipagkita siya sa akin sa abandonadong lot sa likod ng lumang vaccine warehouse. 9:00 ng gabi bukas, dadalhin ko ang orihinal na mga dokumento bilang kapalit. Sa tingin mo ba darating siya? Hindi, pero magpapadala siya ng tao at doon natin kailangang mag-record para sa karagdagang ebidensya. Anong gusto mong gawin ko? Seryosong tiningnan siya ni Ramos, maging pain. Medyo nanghina si Alana. Tiningnan niya ang kanyang tiyan, 6 na buwan na ang sanggol. Delikado. Kailangan lang nandoon ka, may mga pulis na nakapwesto, hindi ka mag-isa. Kinabukasan, ang abandonadong lot sa likod ng mga bodega ng bakuna ay isang liblib na lugar. Mahina ang ilaw, matataas ang damo, at maingay ang mga kuliglig. Si Alana ay nakasuot ng mahabang Amerikana, maskara, at may hawak na peking mga dokumento, malakas ang tibok ng puso. Sa dilim, naglagay na si Eduardo Ramos ng 2 recording device at isang mini camera sa kanyang katawan. Ilang metro ang layo, nakatago ang isang police team, handang umaksyon. 9:30, isang itim na kotse ang huminto. Isang lalaki ang bumaba. Hindi si Morales, kundi isa sa kanyang mga dating pinagkakatiwalaang assistant, na dating pinuno ng administratibo. Nasaan ang mga papel, sabi nito. Ipinakita ni Eduardo Ramos ang peking mga dokumento, hindi siya nagpakita. Akala mo ba tanga siya? Ang mga traidor na tulad mo ay maswerte ng buhay pa. Agad na kinuha ng lalaki ang mga dokumento at bumunot ng isang maliit na patalim mula sa kanyang jacket. Namutla si Alana. Agad na sumugod ang mga pulis mula sa likuran at dinakip ang lalaki, kinuha ang mga ebidensya, recording, at ang teleponong ginamit para makipag-ugnayan kay Morales. Sa presinto, sa pamamagitan ng mga text message sa telepono, natuklasan nila ang planong pagpatay para patahimikin ang mga testigo. Si Alana ang target, isang aksidenteng pagkahulog tulad ng 10 taon na ang nakalipas, ang ginamit niyang salita sa text. Mauulit sana ang nangyari, ngunit sa pagkakataong ito, may tumayo bago pa mahuli ang lahat. Paglabas ni Alana mula sa interrogation room, naghihintay na pala si Valderrama. Tiningnan siya nito, puno ng pag-aalala at pasasalamat. Hindi mo dapat ginawa yon. Kung may isang taong naglakas loob tulad mo 10 taon na ang nakalipas, hindi sana namatay si Elena. Hindi ito nagsalita, hinigpitan lang ang hawak sa kanyang kamay. At naintindihan ni Alana na ang pain na ito ay hindi lang para hulihin ang isang tao, kundi para wakasan ang isang paulit-ulit na trahedya sa loob ng isang dekada. Marso, malamig pa rin ang hangin sa Maynila, ngunit hindi sapat para pawiin ang bigat ng isang paglilitis na 10 taon nang hinihintay ng marami. Opisyal na binuksan ng hukuman ng lungsod ng Maynila ang pagdinig sa kasong pagpatay at pandarambong laban kay Santiago Morales, ang dating direktor ng Oryx Medical Center. Pribado ang paglilitis, ngunit hindi napigilan ang daan-daang matang nag-aabang mula sa media, industriya ng medisina,
at lalo na sa mga dating nagtrabaho sa ilalim niya. Ipinatawag si Alana bilang isang mahalagang testigo. Nakaupo sa tabi niya si A.T. Valderrama, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay na tila nagbibigay ng lakas. Sa witness stand, lumitaw si Morales pagkatapos ng halos 3 buwang pagtatago, nahuli sa isang apartment sa border habang naghahandang tumakas papuntang Malaysia. Pumapayat siya ng husto, puti na ang buhok, at wala na ang dating kumpiyansa o yabang sa kanyang mga mata. Nang basahin ng hukom ang sakdal, kinilabutan si Alana. Noong Mayo 21, 2015, sa gitna ng isang pagtatalo sa ika-5 palapag ng inpatient area, itinulak ng akusadong si Santiago Morales CNJ. Elena de la Vega, na naging sanhi ng pagkahulog nito mula sa taas na halos 20 metro, na ikinamatay nito. Pagkatapos, inutusan ng akusado ang teknisyan na patayin ang sisiye, baguhin ang autopsy report, at pilitin ang mga empleyado na burahin ang kanyang pangalan sa duty logbook, upang palabasin na ito ay isang aksidente sa trabaho. Sa likod ng korte, tahimik na nakaupo si Maribel Cruz, namumula ang mga mata. Testigo rin siya, ginawa niya ang kanyang parte, hindi na siya tumakbo. Nang tawagin para sa cross-examination, tumayo si Morales, garalgal ang boses, hindi ko sinasadyang pumatay, aksidente lang iyon. Seryosong nagsalita ang hukom, may ebidensya ka ba para patunayan yan? Tumahimik siya. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang video mula sa CCE na malinaw na nagpapakita ng pagtulak at ang mga ebidensyang pinansyal na may kinalaman sa pagnanakaw ng gamot gamit ang mga kamag-anak mo para magbukas ng mga iligal na klinika? Sa pagkakataong ito, hindi na siya sumagot, yumuko na lang. Nang tumayo si Alana para magbigay ng testimonya, natahimik ang buong korte. Hindi siya umiyak o nanginginig. Isa akong tagalabas, pero dala ko sa aking sinapupunan ang anak ng isang taong minsan nang minahal si NJ, Elena de la Vega, ang biktima. Hindi ako maaaring manahimik habang nasasaksihan kong pinatay ang isang babae, nawalan ng ina ang isang bata, at napakaraming iba pa ang piniling manahimik para sa kanilang kapayapaan. Huminto siya at tiningnan ng diretsyo ang akusado. Kung mayroon kang kahit isang segundo sa iyong buhay na inisip ang etika ng medikal, na tunay kang naging isang doktor, aminin mo na ngayon ang iyong kasalanan, dahil walang sinuman ang maaaring tumakbo mula sa katotohanan magpakailanman. Tumindala si Morales. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagkawasak, pagkatalo, at kaunting pagsisisi. Nagkamali ako. Ang pag-amin na iyon ay umalingaw na parang isang kampanang nagwawaka sa lahat. Hinatulan ng korte, 18 taon para sa pagpatay, 12 taon para sa pandarambong, kabuang 30 taong pagkakakulong. Kasabay nito, pinalawak ng mga otoridad ang investigasyon sa mga katiwalian sa pamunuan ng ospital noong panahon ni Morales. Paglabas nila sa korte, matagal na tumayo si A. Valderrama, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito. Ngumiti si Alana, ngunit namumula ang mga mata, lahat ay may presyong dapat bayaran. Ang mahalaga ay kung kaya nating harapin ito. Hinawakan niya ang kamay ni Jojo, ang batang nagdrawing ng lahat, at bumulong, nakangiti na siguro si Mama sa langit, di ba? Tumango ang bata. Sabi ni Mama, lahat ng nagkakamali ay kailangang magbago. Natapos ang paglilitis ngunit hindi doon natapos ang kwento. Isang madilim na kabanata lang ang nagsara para buksan ang pinto para sa liwanag, buhay, at pag-asa. Isang buwan pagkatapos ng makasaysayang paglilitis, ang Oryx Medical Center ay tila nagkaroon ng bagong anyo. Muling pininturahan ang mga pasilyo, pinalitan ang mga regulasyon, at isang malaking karatula ang inilagay sa entrance. Ang etika ng medikal ay katotohanan, hindi kompromiso. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga tao. Si Inay Mateo Valderrama, ang taong dating tinitingnan bilang isang buhay na yelo, na 10 taong nagdala ng isang kasinungalingan, ay opisyal na ibinalik sa kanyang pwesto at tumanggap ng parangal mula sa Department of Health dahil sa kanyang pagtitiyaga na ipaglaban ang katotohanan sa kabila ng lahat ng panganib. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng emosyon. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo ang buong bulwagan at pumalakpak. Marami ang unang beses na lumuha dahil sa paghanga at panghihinayang para sa isang taong tahimik na nagtiis ng napakarami. Nakaupo si Alana sa unang hanay, hawak ang malaki na niyang tiyan. Katabi niya si Jojo, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Nang umakyat si A.T. Valderrama sa entablado, hindi siya nagsalita tungkol sa sakit o sa mga nawala. Tumingin lang siya kay Alana at nagsabing, akala ko nawala na sa akin ang lahat,
ang asawa ko, ang tiwala, pati na ang pagkatao ko. Pero natanto kong ang dignidad ay hindi ibinibigay, ito ay pinanghahawakan. At kung wala si Alana, kung wala si Jojo, hindi ko na sana magkakaroon ng pagkakataong tumayo rito ngayon. Ang dignidad ay hindi isang bagay na nasa papeles, kundi isang bagay na iniingatan mo sa iyong puso, kahit na wala nang naniniwala sa iyo. Naghiyawan ang mga tao sa palakpakan. Mula nang matapos ang paglilitis, opisyal nang nanirahan si Jojo kasama si Athie Valderrama sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Mahilig pa rin siyang mag-drawing, ngunit hindi na mga taong nahuhulog mula sa rehas o madidilim na anino ang kanyang iginuguhit. Ngayon, ang kanyang mga drawing ay tungkol sa langit, sa isang nakangiting si Mama Elena, at sa isang sanggol sa tiyan ni Mommy Alana. Isang araw, binigyan niya si Alana ng isang bagong drawing para sa baby. Ang drawing ay nagpapakita ng isang pamilya ng tatlo, isang ama, isang ina, isang kuya, at isang sanggol. Sa ibaba ay may nakasulat, "Payapa na ang bahay natin, di ba, Mommy?" Natawa si Alana habang tumutulo ang luha. Niyakap niya si Jojo, at nangako sa sarili na hindi nahahayaang balutin muli ng kadiliman ang buhay ng batang ito. Sa linggong iyon din, opisyal na natanggap ni Alana ang kanyang appointment bilang isang regular na nurse sa departamento ng surgery, kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ang pinaka-espesyal ay ang isang maliit na silid na inayos sa ikalimang palapag, sa mismong lugar kung saan nahulog si Engie, Elena de la Vega. Ito ay ginawang isang memorial room na may litrato niya na nakangiti at isang inskripsyon sa bato, maaaring itago ang katotohanan, ngunit hindi kailanman matutulog ang konsensya. Elena de la Vega 1752015. Nang tumayo si Alana kasama sina Athie Valderrama at Jojo sa harap ng silid na yon sa isang mahanging hapon, walang nagsalita, ngunit lahat ay nakaintindi na isang masakit na siklo ang nagsara na. Ang dignidad ay naibalik na sa tamang tao, at ang taong may titulo ng direktor, ngunit walang integridad ay tinanggalan na ng lahat. Ang buwan ng Mayo ay buwan din ng mga biglaang ulan, ng mga namumulaklak na bougainvillea, at ang buwan na kumuha sa buhay ni Elena de la Vega 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sa parehong buwan, isang bagong simula ang tahimik na isinusulat. Kinaumagahan, ang likod bahay ng Oryx Medical Center ay pinalamusyan ng mga kumukutitap na ilaw at daan-daang bulaklak na papel na ginawa mismo ng mga nurse at doktor. Walang magarbong kasal, walang malakas na tugtugan. Tanging sikat ng araw, mga tapat na ngiti, at isang maliit na entablado kung saan dalawang matapang na tao ang magsasabi ng kanilang pangako sa isa't isa. Si Alana Reyes, ang batang nurse na minsan nang pinagsismisan at muntik nang matanggal dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. Si Ea Mateo Valderrama, ang 55 taong gulang na lalaki na minsan nang bumagsak dahil sa pagkawala at nasaktan dahil sa mga bagay na walang sinumang nangahas sabihin. At ngayon, magkahawak kamay silang nakatayo sa harap ng maraming saksi, hindi dahil sa isang ordinaryong pag-ibig, kundi dahil magkasama nilang nilakbay ang impyerno para mapanatili ang isa't isa. Si Jojo, sa kanyang maliit na suit, ang may hawak ng mga singsing. Nang yumuko si Alana para isuot ang singsing, ngumiti ang bata, "Mula ngayon, may mommy na ako at may kapatid na rin, hindi na malulungkot si Mama Elena." Umalinggaw ang palakpakan, marami ang nagpunas ng luha. Marahil dahil sa emosyon o dahil nakita nila ang kanilang sarili sa kwentong ito. Kung saan ang sakit ay napagaling, ang katotohanan ay naibalik, at ang pag-ibig ay hindi sinakal ng panghuhusga. Tanghali na, nakaupo si Alana sa isang pamilyar na kwarto sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang pasyente. Manganganak na siya. Sunod-sunod ang sakit, basang-basa ng pawis, ngunit mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Athie Valderrama. "Hindi ako takot, sana lang maging ligtas ang anak natin." At narinig na ang unang iyak. Isang malusog na batang babae, mamula-mula, dilat ang mga mata na parang gustong makita ang buong mundo. Lumapit si Jojo sa tenga ng sanggol at bumulong, "Hello, baby. Sakto ang dating mo." Isang buwan pagkatapos, ipinadala sa bahay ang birth certificate ng sanggol. Ang pangalan niya ay Elena Alana, pinagsamang pangalan ng yumaong adoptive mother at ng matapang na batang ina. Elena bilang alaala, Alana para sa isang payapang buhay. Kinaumagahan, binuksan ni Alana ang kanyang lumang journal. Sa huling pahina, isinulat niya, "Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa buhay. Maaaring ngayon, ikaw ang pinag-uusapan, tinalikuran, at tinatakot,
pero kung mananatili kang tapat sa iyong sarili, hindi magsisinungaling at hindi susuko bukas. Ikaw din ang susulat ng sarili mong katapusan. Anak, hindi bayani si Mommy, isa lang siyang taong piniling hindi manahimik, at ikaw ang pinakamatamis na gantimpala na natanggap ko. Tumingala siya at nakita si Jojo na karga ang sanggol, habang si Ethy Valderrama ay nakatayo sa likod, magkahawak kamay, puno ng kapayapaan ang mga mata. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ng Mayo ay tumatagos sa mga puno, nagbibigay liwanag sa silid na 10 taon na ang nakalipas ay pinagmulan ng isang trahedya. Ngayon, ang lugar na iyon ay naging simula ng kaligayahan. Ang kwento ng isang batang nurse na nabuntis ng isang doktor na 55 taong gulang ay parang isang eskandalosong tsismis, ngunit sa likod nito ay isang serye ng trahedya, katapangan, at ang pagbangon ng hustisya. Si Alana Reyes, isang ordinaryong babae na walang kapangyarihan o boses, ngunit ang kanyang tapang, konsensya, at pagmamahal ng isang ina ang nagtulak sa kanya na maging sentro ng isang sikretong inilibing sa loob ng 10 taon. Si Ea Mateo Valderrama, ang lalaking namuhay sa katahimikan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, ay piniling protektahan ang isang babaeng mas bata sa kanya ng 30 taon, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil natagpuan niya sa kanya ang tiwalang matagal na niyang nawala. Si Jojo, ang batang ulila na naging buhay na saksi sa isang krimen. Ang kanyang kawalang malay at mga drawing ang nagsalita para sa lahat ng boses na minsan nang pinatahimik ng takot. Si Direktor Santiago Morales, ang simbolo ng korupsyon at kapangyarihan, ang taong akala ay kayang itago ang kasalanan gamit ang posisyon, pera, at katahimikan ng iba, ay yumuko rin sa batas. At maging ang mga taong nanahimik tulad ni Maribel Cruz, sila rin ay bahagi ng aral. Ang katotohanan ay hindi pumapatay, tanging ang takot at katahimikan ang nagpapatagal sa kasamaan. Maaaring itago ang katotohanan, ngunit hindi ito mapapatay. Kahit 10 taon pa ang lumipas, isang maliit na kislap lang, isang buntis na intern, ay kayang pag-alabin ang isang sistemang akala mo'y hindi matitinag. Ang presyo ng katahimikan ay palaging mas mahal kaysa sa presyo ng katapangan. Kung hindi nagsalita si Alana, kung hindi nagdrawing si Jojo, kung hindi umamin si Maribel, isang pagkamatay na walang hustisya ang mananatiling isang aksidente. Ang pag-ibig ay hindi pumipili ng edad, estado, o sitwasyon. Kung sapat ang katapatan, pag-unawa, at parehong nakatingin sa liwanag, kaya nitong paghilumin kahit ang isang durog na nakaraan. Ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba, kundi isang bagay na pinanghahawakan mo. Kahit pinagdudahan at hinusgahan, tahimik na ginawa ni Ethy Valderrama ang tama, hindi para makita ng iba, kundi dahil ayaw na niyang magkamali muli. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang hindi pangkaraniwang pag-ibig o isang malaking krimen, kundi isang aral para sa ating lahat. Bawat isa sa atin ay may mga sandali kung saan kailangan nating pumili, yumuko o tumayo, manahimik o magsalita. Kung pipiliin mong tumayo, gaano ka man kaliit, kaya mong baguhin ang isang katotohanang matagal nang inilibing. Pinili ni Alana na tumayo. Ikaw, ano ang pipiliin mo?